Mga kababayan, hello and welcome back sa hashtag Walk with Lan. Ako si Lan, your no-holds-barred guide sa mundo ng Philippine politics where the drama never ends pero ang katotohanan ay laging panalo. Today, breaking news na siguradong magpapainit sa inyong ulo. VP Sara Duterte nakahanap ng bagong kakampi, si Congressman Eli San Fernando ng kamanggagawa na party list ang naglabas ng bomba. Sabi niya, hindi na uusad ang impeachment complaint laban sa Vice President. Bakit? Dahil daw mga congressmen ay iniisip na ang 2028 elections ay hindi na makakakuha ng one-third support tulad noong nakaraan. Ouch ha? Ito ba ang katapusan ng political witch hunt? Stay tuned dahil susuriin natin ito ng intellectual, critical at witty, fact-based pa. Para sa mga kabataan na gusto ng change at OFWs na na-miss na ang balitan sa Pilipinas, this is for you. Hit that like button now ha. Subscribe if you are new and let's dive in. Una sa lahat, let's set the stage. Mga friends, alam nyo ba na ito na ang pangalawang beses na sinusubukang i-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayon sa facts mula sa Wikipedia at recent news noong December 2024, 4 na impeachment complaints ang inihain laban sa kanya. Ano ang mga dahilan? Una, ang confidential at intelligence funds controversy sa Office of the Vice President at DepEd. Sabi ng critics, may misuse daw. Pero wait, fact check tayo ha. Si VP Sara ay nag-explain na ito ay para sa national security at educational programs at wala pang final conviction. Pangalawa, ang alleged assassination threat laban kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Pero sa midnight press con niya noong November 2024, sinabi niya na it's not a serious threat. It's her way of expressing fear for her safety. At pangatlo, involvement daw sa extrajudicial killings from her Davao days. Pero mga kababayan, these are allegations pa lang, walang solid proof sa korte. Okay, fast forward to 2026, bagong complaints ulit filed by bagong alyansang makabayan at civil society groups transmitted sa Office of the Speaker Faustino D. Ayon sa House Secretary General Cheloy Gerafil. Pero here's the twist last year it survived a Supreme Court challenge at ngayon parang deja vu critical question. Ito ba talagang betrayal of public trust o puro political maneuvering para sa 2028? As a fact, based analyst, sasabihin natin, mukhang huli si VP Sara remains a top contender for president at ito ay para lang siraan siya. Parang teleserye no? Ang kontrabida ay laging may plot twist pero ang bida si Inday Sara ay laging lumalaban. Para sa mga kabataan, isipin ninyo anong impact nito sa inyong future. At sa OFWs ito ay reminder na ang politika sa Pilipinas affects your remittances and family back home. Keep watching. Ngayon, let's talk about the man of the hour. Si Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Sino ba siya? Newly minted rep siya representing workers' rights. Sa interview niya sa BNC's, they spokes, sinabi niya na hindi siya aligned sa Duterte camp. Pero listen to this. He rejected endorsing any impeachment against President Marcos or VP Sara. Bakit? Dahil dapat based on carefully study, not political pressure. Sabi niya, take your rivalry to the 2028 elections. Huwag idamay ang government institutions. Boom Ito ang banat na nagpapakita ng kanyang integrity. Sa kanyang recent remarks, sinabi ni Congressman Eli na ang impeachment laban kay VP Sara won't get the one-third House support like last year. Bakit? Dahil ang mga reps ay iniisip na ang kanilang 2028 careers, balimbingan, laglagan at todo sinungalingan season na raw. Okay, parang game show. No, who wants to be impeached? Pero si Kong Eli ay ang voice of reason, focusing on workers' issues tulad ng tax reforms na sinusuportahan niya before. Para sa mga kabataan, is a role model, hindi die-hard supporter, pero principled. Sa OFWs, ito ay tungkol sa stability para hindi maapektuhan ang ekonomiya na umaasa sa inyo. Engaging question tayo. Ano sa tingin ninyo? Tama ba siya? Comment down below. Higit pa, sa isa pang statement,
Binlamin niya si Senate President, dating Senate President Chis Escudero sa impeachment chaos, asking, meron ba siyang prinoproteksyonan? Oo, si ano yata yan, Tito Soto. This shows he's critical of the system, not just one side. Si Congressman Eli ay kakampi ni VP Sara dahil sa kanyang stand. Hindi na uusad ng impeachment dahil sa lack of genuine support. Facts from Billionaire News, ha? Akbayan si Rafaela David rebutted saying it's for accountability. Pero si Congressman Eli's point stands, puro politika lang. Bakit big deal, ha? Bakit big deal na nakahanap ng kakampi si VP Sara kay Congressman Eli? Una, para mag-proceed ang impeachment sa Senate, kailangan 1/3 sa House, about 100 votes to endorse. Ha? Last year, it got support. But now, ayon kay Congressman Eli, hindi na dahil elections mindset na. Ito ay sign ng shifting alliances. Si VP Sara as Duterte Sayon ay strong sa Mindanao at anti-corruption image. Pero critics like Bayan Muna see it as corruption. Mukhang selective justice, ha? Bakit si Sara lang habang iba ay scot-free? Parang chess. Si Congressman Eli ay knight na nag-protect sa Queen, VP Sara. Para sa mga kabataan, this teaches political strategy. Hindi lahat black and white. Sa mga OFWs, stability means better jobs abroad at remittances. From 2024 Wikipedia entry, no final verdict yet. So innocent until proven. Siya ang fighter para sa education at security. Remember her DepEd reforms? Engaging, poll time. Sino sa tingin ninyo ang mananalo sa 2028? VP Sara or others like if Sara? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Wala tayong takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay. Highlights of being a member here at #WalkWithLan. Una, exclusive behind-the-scenes content like an edited analysis at early access sa episodes. Pangalawa, special badges at priority sa comments. Your voice gets heard first. Pangatlo, monthly Q&A sessions where I answer your politics questions and others also. At bonus, discounts sa merch at shoutouts sa videos. Para sa mga kabataan at OFWs, it's your way to stay connected sa Pilipinas. Join now via the link in description. Let's hit 100,000 subscribers. Ngayon, let's zoom out. Anong ibig sabihin nito sa bigger picture? Ay, nako. Ito ay Duterte versus Grip lang. Remember the assassination threat controversy? Si VP Sara clarified it's not real. Parang family feud, pero national scale. Learn from this. Vote wisely sa 2028. So mga OFWs naman, it affects foreign policy at economic ties. Sa Senate, ongoing hearings, pero si Congs Ellis Banat, mukhang deadlock. Si VP Sara ay asset, not liability. Her resilience inspires. Hypothetical scenarios lang, no? Kung uusad, anong mangyayari? Wala, dahil per Eli, keep retention sa you text your thoughts, mga kaibigan. Mag-comment kayo. Hindi tayo one-sided. Let's address critics. Sabi ni Akbayan si Rafaela David, people deserve accountability. Tama. Pero, bakit hindi muna court cases? After na siguro, 2028 na lang. Di ba? Puro house drama. No? Kung Luis Torres, Justice Chair ay bias, sign the complaint. Calls for her resignation dahil open bias. Parang judge na fan ng prosecution. Unfair. Nako. His call for careful study ay spot on para sa mga kabataan. Think critically, huwag madala sa hype. This instability hurts remittances. Better focus on real issues like labor rights, which Kong Eli champions. Mga kaibigan, to wrap it up, mga kababayan, si VP Sara ay nakahanap ng kakampi kay Congressman Eli San Fernando at ang kanyang banat ay nagpapakita na hindi na uusad ang impeachment. Puro politika lang kasi. Stay informed, stay critical. Thanks for watching #WalkWithLan. Like, share, subscribe at join membership for more. Next episode natin, 2028 predictions. Kita kits. God bless the Pilipinas. Mabuhay.